Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action fantasy movie na may pamagat na Princess. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Ang isang medieval na kaharian ay nahaharap sa isang hamon ng pagpili sa susunod na mamuno dahil ang hari at reyna ay walang lalaking anak na magmamana ng trono. Ang kanilang panganay na anak na babae na isang prinsesa ay gustong lumaban sa kontemporaryong mga tuntunin sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanyang sarili bilang isang magiting na pinuno. Nagsasanay siya ng hand-to-hand combat pati na rin sa paggamit ng armas kasama ang kanyang master na si Lin. Natuto din ang prinsesa ng filosofiya at politika para maging isang mabuting pinuno. Gayunpaman, gusto ng Orthodox King na gampanan ng kanyang anak ang mas tradisyonal na tungkulin tulad ng pagiging mabuting asawa at ina. Gustong-gusto niya na isang lalaking pinuno ang maupo sa trono pagkatapos niya. Upang magawa ito, ay nagsagawa siya ng isang arranged marriage para sa prinsesa at sa kay Julius, ang nag-iisang anak na lalaki ng isang kilalang diplomat ng hari. Mukhang maayos naman ang lahat dahil si Julius ay isang napakalupit na mandirigma at nakatakdang maging hari pagkatapos ng kasal. Ngunit, sa araw ng seremonya ng pagsusuot ng singsing, ay tinanggihan ng prinsesa ang kasal. Pagkalipas ng 2 araw, ay nagising siya sa isang silid at pakiramdam niya ay parang sasabog ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasuot ng damit pangkasal at nakadena ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa, ay nagsimulang mapuno ang kanyang utak ng malabong alaala ng nakaraang gabi nang ang mga armadong lalaki ay pumasok sa silid niya at pinilit ang isang kakaibang pampakalma na likido sa kanyang lalamunan. Dahil dito, ay nag-isip siya at nagsimulang maghanap ang prinsesa ng mga paraan upang makatakas. Nakabukas ang isang bintana, ngunit di siya makatakas dahil sa sobrang taas ng kastilyo. Susuriin na sana niya ang pinto nang biglang may narinig siyang ingay ng mga taong papalapit sa kwarto. Ang prinsesa ay nagmamadaling bumalik sa kanyang kama at nagkunwaring tulog. Makalipas ang ilang segundo, ay 2 malalaki at magaspang na lalaki ang pumasok sa silid na may masamang hangarin. Ang isa sa kanila ay katakot-takot na inilapit ang kanyang mukha sa kanya, kaya bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at na-headbutt ang lalaki. Sa puntong ito karekap, ang prinsesa ay tumalon mula sa kanyang kama at pinakawalan ang kamay niya mula sa kadena sa pamamagitan ng pagbali ng kanyang hinlalaki. Pagkatapos ay ginamit niya ang kadena bilang isang sandata at hinampas ang mukha ng isa sa mga lalaki gamit ito. Ang prinsesa ay nagpapatuloy sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagsaksak sa mata ng umaatake sa kanya gamit ang kanyang hairpin at matagumpay niyang napatay ito. Ang isa pang lalaki ay desperadong sumugod at sinubukang dakpin ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman ay minamaniobra niya ito patungo sa bintana at kalaunan ay sinipa siya pababa ng tore. Ngunit bago pa man makapag-ayos ng sarili ang prinsesa ay narinig niya ang isa pang tao na patungo sa silid. Agad siyang kumuha ng mabigat na maso sa malapit at nagtago sa likod ng pinto. Pagbukas pa lang ng pinto ay hinampas niya ang tag na dumating at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga kadena at inayos ang mga bangkay ng mga sundalo upang magmukhang tulog lang sila. Kasunod nito karekap ay tumakas ang prinsesa sa pinakamalapit na banyo at tumingin sa labas ng bintana upang masuri ang sitwasyon. Nakakita siya ng nakakatakot na tanawin dahil nakadena ang kanyang pamilya sa ibaba. Hindi nagtagal ay lumapit si Julius sa kanila kasama ang kanyang matapat na gwardya at kasintahang si Moira. Ginamit ng hari ang pagkakataong ito para mangatwiran kay Julius na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang ama ay isang diplomat na hindi sasang-ayon sa kanyang marahas na mga aksyon. Gayunpaman, walang pakialam si Julius at naniniwala siya na ang kanyang ama at ang hari ay mahinang pasipista. Higit pa rito ay inaakusahan niya ang hari ng pagyurak sa kanilang mga tradisyon at pagtanggap ng mga tagalabas sa halip na sakupin sila. Nangatwiran ang hari na hindi maaaring mamuno ang isang hari ng marahas, ngunit iginiit ni Julius na nais ng mga tao nang makakita ng isang malakas sa trono. Pagkatapos ay inutusan ng mananalakay ang kanyang mga sundalo na ihatid ang maharlikang pamilya sa kulungan ilang metro lang ang layo sa kalapit na bayan. Habang pinapanood ito ng prinsesa, ay naalala niya ang mga pangyayari 2 araw na ang nakaraan nang tumanggi siyang magpakasal. Ang kanyang mga aksyon ay humantong sa pagsalakay sa kaharian at ngayon ang kanyang mga magulang ay nasa panganib na din. Gayunpaman, naputol ang kanyang pag-iisip nang pumasok ang isang sundalo sa banyo. Mabilis siyang pumasok sa malapit na bathtub at lubusang nilubog ang sarili sa tubig. Sa kabutihang palad, ang sundalo ay nakasuot ng helmet at hindi napansin ang mga bula na lumalabas. Pagkaalis niya ay lumabas ang prinsesa sa tubig at pinunit ang kanyang basang damit at umalis. Maingat siyang lumusot sa mga pasilyo at maingat na nakikinig sa mga yapak ng mga
sundalo upang maiwasang makita siya. Mukhang maayos naman ang lahat para sa kanya hanggang sa ang isang lalaking sundalo na nakasuot ng bakal na helmet ang humawak sa kanyang liig. Ang prinsesa ay desperadong sinuntok ang kanyang braso, ngunit ang kanyang pag-atake ay walang kabuluhan. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang pambihirang IQ sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paghampas ng magkabilang kamay sa kanyang helmet na nagpatunog ng napakasakit, kaya napilitan siyang pakawalan ng sundalo. Mabilis itong sinundan ng prinsesa sa pamamagitan ng isang sipa sa kanyang singit, ngunit wala itong epekto sa lalaki. Kasunod nito ay hinawakan muli siya ng kaaway sa liig, ngunit inihampas niya ang helmet nito sa dingding upang makatakas. Hindi nagtagal ay sumugod ang sundalo sa kanya tulad ng isang galit na toro, kaya't ang prinsesa ay umakyat sa dingding at dumapo sa kanyang mga balikat, pinaikot ang kanyang helmet at epektibong nabulag siya. Sinubukan ng lalaki na ihampas siya sa dingding, ngunit tinanggal ng prinsesa ang kanyang helmet at ligtas na lumapag. Pagkatapos ay sinaksak niya ito gamit ang mga sungay ng helmet bago ito hinampas sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Habang siya ay humihinga mula sa malagim na laban na ito, ay nagkaroon ng flashback sa kanyang alaala. Naalala niya ang kanyang guro na si Lin na nagturo sa kanya na ang pagiging isang tunay na mandirigma ay nangangahulugan ng pakikipaglaban para sa isang mabuting layunin. Sa isa sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay, ang reyna ay nagpahayag ng kanyang pagkabalisa na nagkomento na si Lin ay dapat na magturo sa prinsesa ng kagandahang asal at hindi kung paano lumaban tulad ng isang lalaki. Gayunpaman, iginiit ni Lin na ang isang babae ay dapat na matuto ng parehong asal at kasanayan sa pakikipaglaban sa parehong oras. Sa kasalukuyan karakap ay dinala ng isang grupo ng mga sundalo ang katawan ng lalaking inihulog ng prinsesa mula sa tore ng kastilyo. Nagpapaalala ito kay Julius at inutusan niya ang kanyang tenyente na si Kir na suriin ang prinsesa bago tumungo sa tarangkahan ng kastilyo. Pagkatapos ay inutusan ni Kir ang isang mabagal na sundalo na gawin ang gawain. Samantala, nagtago ang prinsesa sa silid ng tore. Pinunit niya ang kanyang bridal gown upang mapalaya ang kanyang mga paa sa paggalaw. Habang inaalagaan niya ang kanyang mga sugat, ay dalawang sundalo ang biglang dumating sa lugar. Isang matinding pakikibaka ang naganap at mabilis na sinaksak ng prinsesa ang isa sa mga kaaway. Pagkatapos ay pinunit niya ang lace mula sa kanyang bridal gown at ginamit ito para itali ang isa pang sundalo. Ang walang takot na binibini ay kumuha ng pana at hiniling na malaman kung ano ang ginawa ni Julius sa kanyang pamilya. Nang tanungin ng lalaki kung marunong ba siyang gumamit ng sandata, ay tumalikod siya at binaril sa dibdib ang kasama nito. Gayunpaman, ang lalaki ay patuloy na iniinsulto ang prinsesa, kaya napilitan ang prinsesa na patayin siya. Sa pamamagitan nito karekap, ay kinuha ng prinsesa ang espada ng patay na sundalo at umalis sa silid. Bumaba siya at hindi nagtagal ay pumasok siya sa isang makitid na sekretong daanan na nakatago sa likod ng makakapal na dingding ng dining hall. Sa pagsilip sa isang butas, ay nakita niya ang ilang mga mersenaryo na nagnanakaw ng anumang mga kayamanan na kanilang mahanap. Dahil karamihan sa mga lalaki ay lasing at abala sa pagpuno ng kanilang mga bulsa, ang prinsesa ay madaling nakapunta sa silid kainan. Maingat siyang lumibot sa kanila at nakarating sa isa pang lihim na daanan sa kabilang dulo. Pagkatapos ay narating na ng prinsesa ang kanyang kwarto kung saan nagtago siya ng isang espesyal na espada. Naalala niya ang kanyang pagsasanay kasama si Lin na palaging inuulit ang isang mahalagang aral na ang lumaban ng may puso. Si Lin at ang personal na tagapayo ng hari na si Kai ay parehong tumulong sa pagsasanay sa prinsesa. Alam na alam ni Kai na isang araw ay magiging isang matapang at mapagmataas na mandirigma ang batang Maharlika. Kaya ibinigay niya sa prinsesa ang kanyang pamana ng pamilya na isang magandang maikling espada na may hindi mababasag na talim. Pagkatapos ay kinuha ng prinsesa ang kanyang gamit sa ilalim ng kama bago bumalik sa lihim na daanan. Pababa na siya nang biglang narinig niyang nag-uusap sina Julius at Moira tungkol sa paghahanda sa kasal. Nagtatanong si Moira kung bakit hindi maaring kunin ni Julius ang trono sa pamamagitan ng dahas. Ang lalaki ay tumugon na walang sino man ang maaring magtanong sa kanya sa kanyang pag-akyat sa trono kung gagawin niya ito sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan ng pag-aasawa, kahit na ang kasal ay sa pilitan. Nag-aapoy sa paninibugho ang babae, kaya hinalikan siya ni Julius at nagsimulang nagpainit ang dalawa. Ang prinsesa na nasa likod ng isa sa mga dingding ay pumwesto para saksakin si Julius sa isang maliit na butas. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay nabigo nang ang isang sundalo ay pumasok sa silid na nagpahayag na ang hari ay gustong makipag-usap kay Julius. Hindi nagtagal ay pumunta si Julius sa hari na nagbabala sa kanya na ang pagkuha ng korona ng sapilitan ay kinikilala bilang pagtataksil sa pangkalahatang publiko.
Gayunpaman, idiniin ni Julius na ang kasal ay hindi isang pagtataksil. Samantala, gumapang ang prinsesa mula sa ilalim ng isang lagusan at natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng suit ng isang kabalyero. Hindi niya masyadong binibigyang pansin ito at iniisip na ito ay palamuti lamang. Ngunit nagkamali siya at ang kabalyero ay kumilos at sinubukan siyang saksakin. Ang mabilis na galaw ng prinsesa ay nagbibigay daan sa kanya na umiwas sa kanyang mga pag-atake habang nakakatama din ng ilang hit. Sa kasamaang palad, ang balote ng kabalyero ay immune sa anumang uri ng armas. Nakaisip ang prinsesa ng isang napakatalino na ideya dahil itinuon niya ang kanyang espada sa mga mahihinang punto ng armor at pagkatapos ay ibinuhos sa kanya ang laman ng isang oil lamp na mabilis na sinundan ng kandila. Ang makapal na metal na balote ay nag-aapoy at sinunog ang kabalyero sa loob. Sa desperadong pagtatangka na mabuhay, ay tumalon siya sa malapit na bintana, ngunit nahulog siya sa kanyang kamatayan. Nang makita ito, si Moira ngayon ay sawa na sa kawalan ng kakayahan ni Keir at sinaksak ang kanyang lalamunan gamit ang isang latigo. Pagkatapos, ay pinamunuan niya ang hukbo ni Julius at inutusan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang bawat palapag ng tore ng kastilyo. Ilang sandali pa, ang prinsesa ay nagsimulang napapalibutan ng napakaraming mga kaaway. Sa mabilis na pag-iisip, ay hinubad niya ang kanyang kwentas at ginamit ang mga ito upang madapa ang mga humahabol sa kanya. Ang batang Maharlika pagkatapos ay humakbang sa kanilang mga kalasag at nagmamadaling umalis sa lugar. Ngunit napakaraming mga kaaway ang humahabol sa kanya. Mabilis niyang iniskan ang lugar at gumawa ng plano para makatakas. Ang prinsesa ay tumalon mula sa isang kalapit na bintana, humawak sa isang tapeserya at nagswing sa isang silid sa kabilang panig ng tore. Habang ginagamot niya ang kanyang mga sugat, ay may pumasok sa kanyang silid at mabilis siyang inatake ng isang tao. Sa kabutihang palad, ito ay walang iba kundi si Lynn, ang personal na guro ng prinsesa. Inaalagaan ni Lynn ang batang Maharlika at pinaalam sa kanya na ang kanyang pamilya ay nakakulong sa kastilyo. Tumungo silang dalawa sa basement ng tore at dumaan sa kusina. Sa kasamaang palad, sila ay nakorner doon ng tatlong mapanganib na mga mersenaryo. Kinalaban ng prinsesa ang dalawang lalaki habang si Lynn ay nakaharap sa pinakamalaki sa tatlo. Madaling pinatumba ni Lynn ang kanyang kalaban at pagkatapos ay sumama sa prinsesa sa pakikipaglaban sa natitirang mga kalaban. Mabilis na pinatay ng dalawang babae ang isa sa mga mersenaryo at nang tapusin na sana ng prinsesa ang pangatlong lalaki ay dumating si Moira sa pinangyarihan. Si Moira Careca ay isang mabangis at walang awa na manlalaban na mahusay sa paggamit ng isang espesyal na latiko. Agad niyang hinampas ang kanyang sandata kay Lynn na hinarangan ito ng kanyang braso. Ang prinsesa ay nagmamadaling tumulong sa kanyang guro, ngunit si Moira ay masyadong mabilis para sa batang babae. Nang malapit na silang matalo, ay inakay ni Lynn ang prinsesa sa mga imbornal habang siya ay nanatili upang pigilan si Moira. Gumapang ang prinsesa sa imbornal at sa lalong madaling panahon ay lumabas sa piitan kung saan nakatagpo siya ng tatlong lasing na gwardiya. Sa pagkakataong ito karekap, ay mabilis na pinatumba ng prinsesa ang mga kalaban. Natalo silang lahat habang ang kanyang pamilya ay nanonood nang may pagmamalaki sa kanya. Pagkatapos ay pinalaya niya ang kanyang magulang at nakababatang kapatid na babae na si Violet. Gayunpaman, bago sila makatakas ay may umatake sa prinsesa. Maya-maya karekap ay nagising ang prinsesa sa malaking bulwagan at nakita ang kanyang pamilya, pati na rin si Lynn na nakadena. Pinagalitan siya ni Julius dahil sa ginawa niyang gulo, ngunit kinagat ng prinsesa ang kanyang kamay bilang ganti. Galit na galit ay sinampal siya ni Julius at idiniin na ipinanganak siya para maging asawa niya. Sa sobrang nakakatakot na tono ay sinabi niya sa prinsesa na inaabangan niya ang pagpapakasal sa kanya. Nagbanta siya kay Julius na kapag ikinasal na sila ay kailangan niyang matulog nang nakabukas ang isang mata dahil araw-araw at gabi-gabi ay balak niya itong patayin. Gayunpaman, ito ay naging isang pagkakamali dahil napagtanto ni Julius na ang prinsesa ay hindi niya makontrol. Pagkatapos ay pinili niyang pakasalan si Violet at inutusan si Moira na patayin ang prinsesa. Sa kabutihang palad ay sinipa ng prinsesa ang espada ng kalapit na gwardiya na nagpatigil kay Moira sa kanyang mga aksyon. Sinamantalan ni Lynn ang pagkakataong ito at tumakas sa isang lihim na daanan kasama si Violet. Sa isang nakakagulat na twist ay itinapon ng isang sundalo ang prinsesa sa labas ng bintana at inihulog siya sa dagat. Habang siya ay lumulubog, ay naalala ng prinsesa ang kanyang pagsasanay at ang mga oras na kinwestiyon ang kanyang lakas. Naalala niya ang balak na gawin ni Julius sa kanyang nakababatang kapatid, kaya inipon niya ang kanyang lakas ng loob. Gamit ang isang nahulog na shard, ay pinakawalan niya ang kanyang mga kamay mula sa mga pagkakatali nito
at lumangoy sa ibabaw. Pagkatapos karekap, ang prinsesa ay nakaligtas at ngayon ay bumalik sa kastilyo. Mabilis siyang sumama kina Violet at Lynn at ang tatlong babae ay nagtungo sa lihim na kamalig kung saan sila ay kumuha ng mga sandata para sa labanan. Iniwan nila si Violet sa kamalig at ang dalawang babae ay lumabas upang labanan ang mga sundalo ni Julius. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nahuli si Violet kaya napilitang lumaban ang prinsesa patungo sa bulwagan kung saan pinipilit ngayon ni Julius ang isang pari na magpakasal sila ni Violet. Sa kabutihang palad, si Kai na ngayon ay malaya na ay nagsabi sa mga bisita na tumakas upang magambala ang kasal. Sinasamantala ng prinsesa ang pagkakataong ito at nakikipaglaban siya kay Moira sa isang matindi at nakakapagod na labanan. Ang prinsesa ay brutal na umatake at kalaunan ay sinakal ang kanyang kalaban gamit ang kanyang sariling latigo. Sa panahong mamatay na si Moira, ay nagmamadaling pumasok ang prinsesa para harapin ang kanyang huling kalaban na si Julius. Ang dalawang mandirigma ay sumugod pasulong at bawat isa sa kanila ay nagsisikap na pugutan ng ulo ang isa't isa gamit ang kanilang mga espada. Si Julius, na wala pang sugat, ay nagawang saksakin ng punyal ang prinsesa at pagkatapos ay itinapon siya sa labas kung saan maraming karaniwang tao ang nagtipon. Habang mayabang na idineklara ni Julius ang kanyang tagumpay, ay naalala ng prinsesa ang payo ni Lynn na umatake ng may pasensya. Habang si Julius ay abala sa kanyang kayabangan, ang prinsesa ay mabilis na ninakaw ang kanyang espada at pinutol ang kanyang ulo. Bumagsak ang ulo ni Julius sa lupa at sa wakas ay binalik ng prinsesa ang korona sa kanyang ama. Pagkatapos ay idineklara siya ng hari bilang tagapagmana ng kanilang kaharian. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!